Higit 40 katao namang nasawi matapos sumalpok at masunog ang pampaserong bus sa Brazil at isang charity shop sa Britain dagsa ng mga mamimili dahil sa segunda mano ng mga gamit ngayong Kapaskuhan. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. Hindi bababa sa 4 na po ang nasawi matapos sumalpok at magliyab ang isang pampasaherong bus sa southern Brazil. Ayon sa mga otoridad, papunta sana sa Sao Paulo ang bus nang tumama ito sa isang granite na nahulog mula sa kasulubong nitong truck. Kabilang sa mga nasawi ang driver ng bus at isang bata. Patuloy naman ang pinaghahanap ng mga otoridad ang truck driver na agad tumakas sa insidente. Tiniyak ng bagong Syrian leader na isa sa ilalim sa state control ang lahat ng armas sa bansa. Ito'y kasunod ng nangyaring kasunduan sa pagitan ng Syria at Turkey na paghinto sa negative interference sa kanilang rehiyon. Tiniyak rin ng Syrian leader na saklaw sa kanilang kontrol ang mga armas mula sa revolutionary faction, pati na rin ang ibang grupo na nasa ilalim ng Syrian Democratic Forces. Ipinangako rin ng liderato na magpapatuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa para sa ikabubuti ng rehiyon. Tampok naman sa isang charity shop sa Britain ang mga second-hand items ngayong holiday season. Ayon sa owner, dagsa ang mga mamimili sa kanilang tindahan para bumili ng mga pre-loved item na pwede nilang iregalo. Ito'y dahil umano sa sustainability concern at cost of living pressure sa mga residente sa bansa. Samantala, kabilang sa kanilang ibinibenta ay mga pre-loved na laruan, libro, bric-a-brac at mga damit na nasa mababang presyo. Joy Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.